ang aking tingin. Kunin ang buhay mo. Sumimangot ang matandang mukha ni Miao Wanyang. Marami nang gustong kunin ang buhay ko. Kakaunti lang ang nagtagumpay. Anong karapatan mo? Sinulyapan niya ang mga tao sa likod ko. Dahil sa kanila, tamad akong ngumiti. Malamang nagkakamali ka. Hindi ko sila kailangan. Ako lang, sapat na. Ha ha ha. Malakas na tumawa si Miao Wanyang. Kailanman ay hindi pa ako nakarinig ng ganito katawa-tawang biro. Ikaw lang ang papatay sa akin. Kung ang mga taong nasa likod ng binatang ito, baka mag-alala pa siya. Pero siya lang, talagang hindi niya alam ang kanyang limitasyon. Mahina ko siyang sinulyapan. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Fang Yuan. Ano? Nagbago ang mukha ni Miao Wanyang. Ang binatang nasa harap niya ay siya pala? Kung gayon, ang mga tauhan niyang ipinadala ay namatay na lahat. Agad kong nabasa ang nasa isip ni Miao Wanyang. Tama ang hula mo. Patay na lahat ng tauhan mo. Lahat ng konektado sa iyo sa Licheng ay patay na. Ang natitira na lang sa bahay na ito, ako na mismo ang aayos. Napakagatlabi si Miao Wanyang. Sino ka ba talaga? Hindi niya talaga inaasahan na ang isang estudyante sa high school ay may ganito kalaking kakayahan. Pinatay lahat ng tauhan niya at hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Inilahad ko ang aking kamay, mahina at banayad ang boses. Lahat sila, tinatawag akong Fangyan. Nanigas sina Miao Wanyang at Miao Yitian. Hindi makapaniwalang tiningnan ako ni Miao Yitian. Hindi. Impossible. Isa ka lang estudyante sa high school. Si Fangyan ang hari ng underworld. Paano ka magiging si Fangyan? Siguradong nagsisinungaling ka. Hindi ito totoo. Siguradong hindi totoo. Bahagyang itinaas ko ang aking ulo. Alam niyo ba kung bakit ako nandito, nakikipag-usap sa inyo ng matagal? Para malaman ninyo na ang Fangyan na sinusunod ninyo ay isang estudyante sa high school na minamaliit ninyo. Tumango ako. Hindi masama. Kontento ako sa ipinakita ninyo. Ngayon, ako naman ang kikilos. Pagkasabi ko, isang mabilis na kilos ang ginawa ko. Isang pilak na karayom ang mabilis na lumipad. Pagkatapos, mahigpit kong sinakal ang liig ni Miao Wanyang. Agad na namutla ang mukha ni Miao Wanyang. Gusto niyang kumawala pero hindi siya makagalaw. Papa! Sigaw ni Miao Yitian. Galit siyang tumingin sa akin, akmang susugod para iligtas ang ama. Hindi pa siya nakakakilos, napigilan na siya ng pilak kong karayom. Lumingon ako at malamig siyang tiningnan. Huwag kang magmadali. Susunod ka na. Hindi makagalaw si Miao Yitian. Tinitigan niya lang ako ng mariin. Nang halos hindi na makahinga si Miao Wanyang, binitiwan ko siya para makahinga ng sariwang hangin. Pagkatapos ay muli ko siyang sinakal. Agad niyang naramdaman na malapit na siyang masuffocate. Paulit-ulit ng 10 beses. Ganoon ko siya pinaglaruan sa bingit ng buhay at kamatayan. Sa wakas, hindi na kinaya ni Miao Wanyang. Nagsimula siyang magmakaawa. Fangyan, nagkamali ako. Patawarin mo na kami. Pero hindi ako natinag. Kaya kong tiisin ang pang-aapi ng iba. Pero hindi ko matitiis na saktan ng iba ang mga taong mahalaga sa akin. Hindi mo dapat pinatay ang lola ko. Ginawa mo kaya dapat mong harapin ang kahihinatnan. Wala akong ginawa. Namuti ang mga mata ni Miao Wanyang, halos himatay na. Hindi ko sinaktan ang lola mo. Pinatigil ko ang aking kilos. Hindi ikaw. Malinaw na nalaman ko na mga tauhan mo, Miao Wanyang. Anong nangyari? Talagang hindi ako. Hindi ko rin naman naisip na patayin ka. Alam kong tao ka ni senyorita. Balak ko sanang bigyan siya ng respeto, ipabugbog ka lang para makaganti ang anak ko. Paano ko naman papatayin ang lola mo? Nakahinga ng maluwag si Miao Wanyang. Marami siyang sinabi. Hindi niya talaga inaasahan na ganito kalupit ang pamamaraan ko. Hindi man lang siya nasugatan, pero halos mabaliw na siya sa pagpapahirap ko. Bahagyang lumalim ang tingin ko. Saglit akong nag-isip. Bigla akong lumingon kay Miao Yitian. Ikaw? Ayaw sanang umamin ni Miao Yitian, pero galit na galit siya sa akin, kaya wala na siyang pakialam.
Sumigaw siya, ako nga, ano ngayon? Ako ang anak ng pamilyang Miao. Lahat ay gumagalang at natatakot sa akin. Bakit pagdating mo, inagaw mo na ang kasikatan ko? At pinasunod mo pa si Liao Yu sa iyo. Gusto kitang tadtarin ng pinung-pino. Binali mo ang mga kamay at paa ko, kaya gagamitin ko ang buhay ng lola mo para makabawi. Nang makita ko ang galit na hitsura ni Miao Yitian, bigla akong natawa. Yumuko ako at itinaas ang kanyang baba. Sayang, nabigo ka. Hindi namatay ang lola ko. Imposible, sigaw ni Miao Yitian. Sinadya kong piliin ang oras na napapalibutan ka para pumunta sila sa ospital. Imposibleng hindi siya namatay. Lalong lumalim ang ngiti sa aking mga labi. Malamang nakalimutan kong sabihin sa iyo, doktor din ako. Iniligtas ko ang lola ko. Isang dugo ang lumabas sa bibig ni Miao Yitian. Matagal niya akong tiningnan, hindi makapagsalita. Anong klaseng halimaw ito? Hindi lang siya si Fang Yan, mayroon pa siyang mahiwagang galing sa medisina. Ganoon kagaling na tao, bakit siya pumunta sa Hengchuan High School para maghanap ng atensyon? Bakit niya inagaw ang kasikatan niya? Isang pilak na karayom ang itinurok ko kay Miao Yitian. Hindi ko balak na mamatay ka, kaya hindi ka mamamatay. Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, kaya ko ring iligtas ka. Natakot si Miao Yitian at gumapang paatras ng ilang hakbang. Tumayo ako at pinagpagan ang alikabok sa aking mga kamay. Itapon sila sa dogfighting arena. Bantayan ninyo. Huwag ninyong hayaang mamatay sila. Hindi ko kayo papatayin. Mas masakit ang mabuhay kaysa mamatay. Gusto kong mabuhay kayo sa pagdurusa habang buhay. Nanginig ang katawan ni Zhang Yujiao at Shen Qinghe. Agad silang nanahimik. Kahit si senyorita, hindi kailanman naisip ang ganito kalupit na pamamaraan. Talagang napakalupit. Hindi na magawang iugnay ni Zhang Yujiao ang dati kong ako sa kasalukuyan kong ako. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng harap-harapan at talikuran. Hindi. Huwag. Nang maisip ni Yitian ang eksenang iyon, parang nababaliw siyang gumapang sa paanan ko. Patawad. Nagkamali ako. Hindi ko dapat sinaktan ang lola mo. Patawarin mo na ako. Hinding-hindi ko na ulitin. Sinipa ko siya. Patawarin ka. Hindi ka karapat-dapat. Paglabas ko sa bahay ng mga Miao, sumandal ako sa upuan sa likod ng sasakyan. Ihatid mo ako sa Minyuan. Sumagot si Shen Qinghe at nagmaneho papunta sa direksyon ng Minyuan. Ilang beses nang gustong magsalita ni Zhang Yujiao, pero masyadong mabigat ang atmosfera sa loob ng sasakyan. Nang malapit na sa Minyuan, hindi na nakatiis si Zhang Yujiao. Dapat lang mamatay ang pamilyang Miao. Gusto mong ipaghiganti ang lola mo, patayin mo na lang sila. Bakit kailangan mo pa silang pahirapan? Hindi ba masyadong malupit iyon? Madalas sumama si Zhang Yujiao kay Bai Ningbing sa iba't ibang misyon ng buhay at kamatayan. Gumagawa rin siya ng mga malulupit na bagay. Sa puso niya, hindi niya itinuturing na mali ang paraan ng pag-aasikaso ko. Iniisip lang niya na bata pa ako. Sa ganito kaagang edad, gumagamit na ng ganito kalupit na pamamaraan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Tumingala ako at tiningnan siya. Hindi ko itinanggi. Natahimik si Zhang Yujiao, kaya hindi na siya nagtanong pa. Lumingon ako at tiningnan ang tanawin sa labas ng bintana. Sabi ni Zhang Yujiao, malupit ako. Inaamin ko. Mula noong 15 taong gulang ako, nabubuhay na ako sa hirap. Ganito talaga ang mundo. Kung hindi ako malupit, mas malupit pa ang gagawin sa akin ng iba. Ang tanging maganda lang sa akin ay hindi pa nawawala ang aking pagkatao. Ang kalupitan ay para lang sa mga taong masama at tuso. Sa silid, pagkaalis ni Baikang at Linpia, kumuha si Zhang Yujiao ng upuan at umupo sa tabi ng kama ni Bai Ningbing. Tuwang-tuwa, senyorita. Malaking balita. Tinaasan ng kilay ni Bai Ningbing, pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ganoon kalubha ang sugat niya, wala na siyang ganang makinig ng balita. Pero walang pakialam si Zhang Yujiao. Mabilis siyang nagsalita, si Fang Yuan, siya pala ang alamat na si Fang Yan. At ang galing niya sa martial arts, parang mahika. Marunong din siya ng Silver Needle Wind and Snow. Mahigit 1,000 tao, ilang kumpas lang niya, natigilan na sila. Tuwang-tuwang tumayo si Zhang Yujiao. Natigilan.
Alam mo ba kung anong ibig sabihin noon? Parang iyong sadzizi, parang ako pressure. Siya lang mag-isa, winasak niya ang mga kamay at paa ng 1,000 tao. At saka, iyong dalawa sa pamilyang Miao, itinapon ni Fang Yuan sa dogfighting arena. Sabi niya habang buhay silang magdurusa. Sa huli, sobrang tuwa ni Zhang Yujiao, hindi na niya alam ang sinasabi niya. Sa mata niya, si Senyorita ay isang henyo. 16 na taong gulang, sumali sa isang team. 19 na taong gulang, nagtayo ng isang commercial empire. Hanggang ngayon, kilala pa rin siya sa ilang bansa. Ang mga taong nangahas na guluhin siya, maliban sa pamilya wala nang iba. Pero si Fang Yuan ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Ang binatang ito ay 19 na taong gulang pa lang. Napakagaling. Hindi lang sa medisina, kundi pati sa martial arts. At pinuno pa siya ng underworld sa 2 lungsod. Ang bilis ng pag-unlad niya, halos kapantay na ni Senyorita. Dati, nagyayabang pa siyang kaya niyang talunin ito. Kinabahan si Zhang Yujiao at hinaplos ang kanyang dibdib. Mabuti na lang. Mabuti na lang at hindi kalaban si Fang Yuan. Kung hindi, siguradong napakatakot niyang kalaban. Mas matakot pa sa pamilya Nanliit ang mga mata ni Bai Ningbing. Si Fang Ye pala ang fiance ko. Nakakagulat pero tama lang. Matapos matuwa, muling umupo si Zhang Yujiao sa upuan. Senyorita, sa tingin mo ba, naging malupit si Fang Yuan sa pamilyang Miao? Tinaasan siya ng kilay ni Bai Ningbing. Malupit ba? Mas malupit pa ako sa kanya. Kung namatay ang lola niya ngayong gabi, sino ang magsasabing malupit ang pamilyang Miao? Sayang lang at masyadong malakas ang binatang iyon. Masyadong malakas, hindi na niya kailangan ang proteksyon niya. Kung medyo malambot lang siya, siya na ang gagawa ng kalupitan na iyon. Hindi nakasagot si Zhang Yujiao sa sinabi ni Bai Ningbing. Wow! Bagay nga kayong dalawa. Yumuko si Bai Ningbing. Maya-maya, biglang tumingala. Agad mong kunin lahat ng puti at itim na negosyo ng pamilyang Miao. Ilipat mo sa pangalan ni Fang Yuan. Napakarami nang nagawa ng binatang iyon para sa akin. Dapat ko siyang bigyan ng malaking regalo. Tumango si Zhang Yujiao. CJ. Agad kong gagawin. Sa isang gabi, malaking bagay ang nangyari sa Licheng. Ang pangatlo sa ranggo na pamilyang Miao ay bumagsak. Walang nakakaalam ng dahilan. Alam lang nila na pagkagising sa umaga, biglang walang tao sa villa ng mga Miao. Agad na lumabas sa dyaryo na ang mga ari-arian ng pamilyang Miao ay binili ng hindi kilalang tao. Sa isang gabi lang, ang dating makapangyarihang pamilyang Miao ay tuluyang naglaho. Nang malaman ng pinuno ng pamilyang An ang balitang ito, natakot siya at napaupo sa sahig. Mabuti na lang at nakinig siya sa sinabi ni Tang Jingsheng. Maaga niyang ipinadala si Anmin sa ibang lugar. Kung hindi, baka pareho rin ang sinapit ng pamilyang An. Nang maisip ito, agad niyang tinawagan si Anmin, muli siyang pinagsabihan na huwag akong guluhin. Sa villa ni Fang Yuan, kinaumagahan, kadarating lang ng agahan ng chef, dumating na si Lin Pia. Munting Yuan, kumain ka muna. Pagkatapos, ihahatid kita sa eskwela. Natigilan ako. Hindi na po kailangan, tita. Hindi ako pupunta sa eskwela. Hindi pupunta sa eskwela? Natigilan si Lin Pia. Maya-maya, tumango. CJ. Pagod ka na rin itong mga nakaraang araw. Magpahinga ka muna. Hinilot ko ang aking sentido. Gagamutin ko si Bai Ningbing. Hindi inaasahan ni Lin Pia na ganoon pala ako ka-concern kay Bai Ningbing. Lalong lumapad ang ngiti sa kanyang mukha. Tama iyan. Nakatakda na kayong ikasal, dapat mas palalimin inyo pa ang inyong relasyon. Pagdating sa ospital, biglang nagsalita si Lin Pia. Balak kong magdaos ng isang piging para ipakilala sa publiko ang relasyon ninyo ni Bai Ningbing. Noong nakatakda kayong ikasal, wala kami ng tito mo. Ngayong nandito na kami, magdaos tayo ng piging bilang maliit na selebrasyon. Medyo napailing ako. Kailangan ba talagang ganito kaingrande? Nang makitang hindi ako nagsasalita, akala ni Lin Pia ay ayaw ko. Kaya dali-dali siyang nagsabi, kailangan pa rin nating hingin ang opinyon mo. Kung ayaw mo, hindi na natin gagawin. Kahit na gustong-gusto niyang malaman ng lahat na ako ang kanyang magiging manugang, kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang nararamdaman ko.
Hindi gaanong gusto ng batang ito ang mga komplikadong bagay. Ayaw niyang hindi ako komportable. Kayo na po ang bahala. Wala akong interes dito. Pero dahil sabik si Linpea, tamad na akong tumanggi. Nakahinga ng maluwag si Linpea. Aayusin ko ito ng mabuti. Hindi kita pababayaan. Pagkalipas ng ilang araw, dadalhin kita para bumili ng isang high-end na suite. Gwapo ka na nga, konting ayos pa, siguradong ikaw ang agaw pansin sa lahat. Medyo sumakit ang ulo ko. Hindi na po kailangan ng damit. Okay na po itong suot ko. Hindi pwede. Seryosong sinabi ni Pea. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ka kagaling. Fang Yuan, hindi ko sinasabing pangit ang damit mo. Iniisip ko lang na dapat mas maganda pa ang suot mo. Basta, kailangan ang high-end na suite. Ako mismo ang pipili para sa iyo. Sige na nga. Sa huli, pumayag na lang ako. Pagdating sa silid, nang makita ni Zhang Yujiao na magkasama kami ni Lin Pea, hindi niya napigilang biruin. Tita, ang galing mo naman. Nasa ospital pa ang anak mo, inuuna mo nang suyuin ang manugang mo. Pinalo siya ni Lin Pea sa ulo. Munting babae, nagbibiro ka pa sa akin. Mag-ingat ka, isusumbong kita sa iyo pag uwi ko. Para ayusin ka niya. Huwag po, tita. Nagkamali po ako. Agad na nagmakaawa si Zhang Yujiao. Diretsong lumapit ako kay Bai Ningbing at kinapa ang pulso niya. Nang makumpirmang walang malaking problema, saka ko kinuha ang mga gamit pang acupuncture. Tiningnan ko si Bai Ningbing at sinabi, hubarin mo ang damit mo, dumapa ka. Si Bai Ningbing ay palaging umiinom ng sabaw at nagbababad sa herbal bath. Lumakas ang kanyang katawan. Ngayon, kahit na umatake ang lason, hindi ito umabot sa mga laman loob. Dati lang siyang natamaan ng bala, kaya sobrang dami ng nawalang dugo, kaya siya nawalan ng malay. Ngayon, hindi na kailangan ng sabaw, acupuncture na lang. Walang maraming sinabi si Bai Ningbing. Masunuring dumapa sa kama. Maingat ang aking mga kilos. Isa-isang tumpak na itinurok ang mga pilak na karayom sa kanyang mga acupoint. Nang makita ni Lin Pea ang napaka-armonyosong hitsura nilang dalawa, tuwang-tuwa siyang umiti. Naalala ko, may gagawin pa pala ako. Fang Yuan, ikaw na ang bahala kay Bai Ningbing. Pagkasabi, lumingon siya at tiningnan sina Zhang Yujiao at Shen Qinghe na nakaupo pa rin sa tabi. Naiinis siyang sinabi, hindi pa ba kayo aalis? Natigilan si Zhang Yujiao. Wala naman kaming gagawin, saan kami pupunta? Gustong-gusto nang malaman ni Lin Pea kung ano ang laman ng utak nito. Hindi ba niya nakikita na gusto niyang bigyan kami ni Bai Ningbing ng pagkakataong mag-isa? Kung sinabi kong umalis kayo, umalis kayo. Ang dami pang satsat. Galit na hinila ni Lin Pea si Zhang Yujiao paalis. Mabilis ang utak ni Shen Qinghe. Agad siyang natauhan. Nagmamadali siyang sumunod kina Lin Pea. Sa silid, kami na lang ni Bai Ningbing ang natira. Walang nagsasalita. Isang tahimik na katahimikan ang bumalot sa hangin. Nakatayo ako malapit kay Bai Ningbing. Malinaw kong naririnig ang kanyang mahinahong paghinga. Medyo seryoso ang mukha ni Bai Ningbing. Tinanong ng doktor, pagod ka ba? Medyo. Ilang taon na akong hindi personal na humahawak ng madugong kaso. Pagdating ko sa Licheng, medyo kumalma na ako. Ayoko sanang manggulo pero sunod-sunod ang mga pangyayari. Pagod ako pero hindi sa katawan kundi sa puso. Gusto kong lumayo sa maingay na lungsod, sa isang tahimik na paraiso, kasama ang taong gusto ko, mamuhay ng buhay na gusto ko. Pero sa huli, isa lang itong panaginip. Hindi ako pinapayagan ng realidad na tuparin ang panaginip na ito. Tiningnan ako ni Bai Ningbing. Malabong may lumitaw na awa sa kanyang mga mata. Pero hindi niya alam kung paano ako mas mahusay na aaliwin. Kaya mahina niyang sinabi, kung pagod ka, magpahinga ka. Mamaya, matulog ka lang sa tabi. Sasabihan ko sila na huwag kang istorbohin. Esan. Mahina akong sumagot. Hindi na ipinagpatuloy ang usapan. Matapos tusukan ang mga acupoint sa likod, kinuha ko ang mga pilak na karayom at sinimulang tusukan ang harap ni Bai Ningbing. Paglingon ko, nakita ko ang dalawang tama ng baril sa kanyang dibdib. Napakalinaw. May isa pa sa tiyan at isa sa baywang. Lahat ay nakamamatay na lugar. Natigilan ang aking mga daliri.
Matagal kong tiningnan si Bainingbing. Ang tigas ng buhay mo. Ganyan, hindi ka pa rin namatay. Mahinang tumawa si Bainingbing. May bahid ng panunukso ang kanyang tono. Dahil sa iyo, kaya matigas ang buhay ko. Malamig ko siyang sinulyapan. Kahit hindi ako sumagot, naging mas matalas pa ang mga pilak na karayom sa aking kamay. Isang tusok sa kanyang acupoint. Napahiyaw si Bainingbing sa sakit. Pagpatay sa asawa. Malamig ang aking ekspresyon. May bahid ng hindi kasiyahan ang aking tono. Hindi pa nawawala ang lason, bakit ka pa pumunta roon? Inosenteng tiningnan ako ni Bainingbing. Nalaman ko na sa pamilya may isang blood god grass. Pumunta ako para nakawin pero hindi ako nagtagumpay. Bahagyang nanigas ang aking kamay. Agad na naging matalas ang aking tingin. Kung ganoon kadaling makuha ang blood god grass, kailangan ko pa bang maghintay hanggang ngayon? Senyorita Bai, matalino ka namang tao. Kailan ka pa naging kasing bobo ni Zhang Yujiao? Maaaring manganak si Bainingbing. Totoong may blood god grass ang pamilya Li. Huli na akong dumating. Ibinigay na nila sa iba ang blood god grass. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi ako nagnakaw. Pumunta ako para bumili. Mahirap makuha ang blood god grass. Maraming pamilya ang gustong makuha ito. Kahit ang pamilya ay gusto ito. Natural lang na hindi ito basta-basta ibebenta ng pamilya Wei sa iba. Mas malaki ang kikitain sa auction. Alam ni Bainingbing na sobrang mahalaga sa akin sina Lola at Jimuhan. Kaya pinahanap niya ng palihim ang kinaroroonan ng blood god grass. Pumunta siya sa pamilya Li at nalaman niyang isang buwan na ang nakalipas ng ibenta ito sa iba. Mabilis na natapos ang acupuncture. Nagbihis si Bainingbing. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, halika, magpahinga ka muna. Tumango ako. Mula kagabi hanggang ngayon, hindi pa ako nakakatulog. Dagdag pa ang matagal ko ng insomnia. Masyadong maraming nangyayari nitong mga nakaraang araw. Halos hindi ako makatulog buong gabi. Nitong mga nakaraang araw, napansin ko na kapag nasa tabi ko si Bainingbing, nakakatulog ako. At napakahimbing ng tulog ko. Niyakap ako ni Bainingbing. Malambing at sanay ang kanyang mga kilos. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking buhok. Hapon na nang magising ako. Agad na bumangon si Bainingbing at binuhat ako pababa ng kama. Gutom ka na ba? Nanigas ang katawan ko. Namula ang aking maputing mukha. Tumango ako. Malambing ang boses ni Bainingbing. Nagluto si Mama ng paborito mong sweet and sour pork ribs. Noong huling pumunta ka sa bahay, nakita kong ito ang pinakamarami mong kinain, kaya dinamihan niya. Tikman mo kung gusto mo. Hindi pa rin natural ang aking ekspresyon. Yumuko ako at kumagat ng tadyang. Hindi masama. Hindi gaanong kumain si Bainingbing. Buong oras siyang nakatingin sa akin habang kumakain. Paminsan-minsan, dadagdagan niya ako ng pagkain. Paminsan-minsan, ibubuhos niya ako ng tubig. Napakamaalalahanin. Pagkatapos kumain, pinakuha ni Bainingbing ang mga pinagkainan. Muli niya akong hinila papunta sa kama. Busog na ako sa tulog. Akmang bababa ako, pero mahigpit akong niyakap ni Bainingbing, ayaw akong bitawan. Hindi pa ako natutulog. Medyo napailing ako. Bakit hindi ka natulog kanina? Mayabang na sinabi ni Bainingbing, masyado kang gwapo. Kanina, nakatingin lang ako sa iyo. Hindi ako makatulog. Medyo napailing ako. Pumunta si Bainingbing sa Weishai, nasira yata ang utak niya. Sumandal si Bainingbing sa balikat ko, mahina ang boses. Sugatan pa ako. Hindi makakatulog, hindi kakayanin. Titiisin mo ba? Lumingon ako para tingnan siya. Saglit akong natahimik. Sumandal pa rin ako sa kama. Sige, matulog ka na. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bainingbing. Yayakapin kita habang natutulog. Bigla akong yumuko. Huwag kang abusado. Lumapit pa si Bainingbing sa akin. Ang init mo. Talagang sumuko na ako sa iyo. Matulog ka na ng maayos. Ipinikit ni Bainingbing ang kanyang mga mata. Maya-maya, muli siyang nagmulat. Sabi ni Mama, kapag tuluyan ang nawala ang lason ko, magdaraos daw siya ng piging para ipakilala sa publiko ang relasyon natin.
Nang marinig ito, tumango ako. Sinabi na sa akin ni tita. Tuwang-tuwang umupo si Bainingbing. Niyakap niya ako. So, inaamin mo na fiance kita. Nag-iisip ako ng problema. Hindi ko man lang namalayan na nakahiga na pala ako sa kandungan niya. Matagal bago ako dahan-dahang nagsalita ng ilang salita. Para lang mapasaya si tita. Nang marinig ito, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bainingbing. Siguradong matutuwa si mama. Gusto kanyang ipakasal sa akin. Kahit ganoon, gusto mo pa rin siyang pasayahin. Sinulyapan ko siya. Biglang may napansin. Hindi ka ba matutulog? Mukhang hindi ko na makukuha ang sagot na gusto ko. May regalo ako sa iyo. Sa sandaling iyon, kinuha ni Bainingbing ang isang file bag mula sa drawer ng nightstand. Ibinigay niya sa akin. Ito ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Miao. Nailipat na lahat sa pangalan mo. Fang Ye, sa hinaharap, aasa na ako sa proteksyon mo. Nang makita ko ang kanyang ngiti, saglit akong natulala. Maya-maya, natauhan ako. Ayoko ng maruming bagay. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Ang pamilyang Miao ang muntik nang pumatay kay Lola. Hinding-hindi ko gagamitin ang pera ng pamilyang Miao. CJ, papapalitan ko na lang kay Zhang Yujiao ang lahat ng ito. Sa pangalan mo, idodonate natin sa orphanage. Bahala ka. Pagkasabi ko, lumingon ako at tiningnan si Bainingbing. Senyorita, mukhang hindi ka na matutulog. Nanigas ang ekspresyon ni Bainingbing. Tapos, umubo siya. Nandito ka. Bigla akong hindi makatulog. Aalis na ako. Akmang bababa ako ng kama, niyakap ako ni Bainingbing. Sumandal ang ulo niya sa balikat ko. Huwag kang umalis. Hayaan mo akong yakapin ka sandali. Hinabol ako ng mga tao. Natatakot akong hindi na kita makita. Natahimik ako sandali. Hindi na ako bumaba. Biglang tumahimik ang paligid. Pagkalipas ng ilang minuto, lumingon ako at tiningnan si Bainingbing. Maaari kang maghanap ng malapit na ospital para magpagamot muna. Bakit kailangan mo pang isapanganib ang buhay mo para bumalik? Mahina ang boses ni Bainingbing. Sabi ko, kahit mamatay, gagapang akong pabalik. Parang tumigil ang tibok ng puso ko ng kalahating segundo. Matagal bago ako namula at nagsalita. Bakit hindi natin subukang mag-date? Nang marinig ito, tumingala si Bainingbing at tiningnan ako. Seryoso ka? Pwede mong isipin na nagbibiro lang ako. Medyo nagsisisi ako sa desisyon ko. Sineseryoso ko. Umupo si Bainingbing. Niyakap niya ako. Hindi ka pwedeng umatras. Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa ospital. Hindi rin pumunta sina Lin Pia at Liao Yu sa ospital para istorbohin kami. Ilang araw akong hindi pumasok sa eskwela. Kumalat ang mga chismis tungkol sa akin. May nagsasabing may kinalaman ako sa pagbagsak ng pamilyang Miao. Mayroon ding nagsasabing nang harapin ko ang pamilyang Miao, pinatay ako ng mga tao nila. Basta, iba't ibang bersyon. Pagkalipas ng 10 araw, lumabas si Bainingbing sa ospital. Tuluyan na ring nawala ang lason niya. Sa araw ng paglabas niya, personal kaming sinundo ni Lin Pia papunta sa restaurant para sa isang salu-salo. At pinadalhan ni Pia ng mga imbitasyon. Sa Sabado ng linggong ito, magdaraos siya ng isang piging para sa kanyang manugang. Kahit sa Jingsheng o sa Licheng, ang mga kilalang pamilya ay nakatanggap ng imbitasyon. Hindi exempted ang pamilyang G. Noong una, ayaw sanang bigyan ni Lin Pia ng imbitasyon ang pamilyang G. Suklam na suklam siya sa pamilyang ito. Ayaw niya silang makita. Pero ngayong piging na ito, kailangan pa rin silang imbitahan. Gusto niyang makita ng lahat ng tao sa pamilyang G kung gaano ako kagaling. Sa pamilya G, tiningnan ni Jiming ang laman ng imbitasyon. Isang pares ng mata ang puno ng matinding galit. Ang gwapo niyang mukha ay naging baluktot at pangit. Ang pamilya Fu, magdaraos pa ng piging para kay Fang Yuan. Bakit? Ang walang hiyang iyon. Anong karapatan niya? Sinira nila ang buhay niya, pero payapa silang nagdaraos ng piging. Impossible. Hindi niya sila hahayaang magtagumpay. Paglabas ko sa ospital, tumunog ang telepono ko. Sixia Keksin ang tumatawag. Fang Yuan, bukas ang arts festival ng eskwela natin.
Manonood ka ba ng performance namin? Saglit akong nag-isip. CJ, sa susunod na araw ang piging, bukas ay may oras naman ako. Tuwang-tuwa si Xiaoxin sa kabilang linya. Talaga? Ang galing!